Tungkulin sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Paghapon sa mga local water utilities na installation sa nagduluhan ni Sir Mindolian kung sa atong stay karon kung inyong general manager uubos ang full intervention sa buwan. Daghang kayong salamat sa ito. Naindong ka tayo. Salamat sa sir. Inyo naman ng reaksyon ng Interim General Manager sa COWD, Mr. Fabian Fernandez. Alas 7:42 sa mga pagbalik kumain sa minuto, may namin natin ng reaksyon si Senator Bong Revilla. Magnum 45. Fan check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923. Pasalamat sa Ginoo. Ang Sipalco hatid business sa serbisyo. Nakumig pasalamat sa Ginoo. Ang Sipalco hatid business sa serbisyo. Sa safety park o foundation sa Kural ayaw itamano-mano, itamako sa Sigado Corporation ang ilang mga bako o musbrano o kahutay barato sa mano-mano, lakan ng trabaho dako taong among gasto magsakit pa yung ulo sa bandungan ng mga tao. Sigado Corporation sa National Highway 854 West Avenue Surantay. Sigado Corporation awang sa Sunan 7-679-9921. Cigar Bureau Corporation. And senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everyone. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy life. Mapalit sa mga butika. 9 pesos SRP na. Kami ang Dog Alaska 33 gram packs.
Ayan, pagkayo. Magandang kayo sa langit sa pwede. Magandang kayo sa kanila. Ang mga sa mga kalimunas sa Santisyo na Lord at Sunday Roger Swan. Tagpa na gabuhat. Tagpa na gabuhat. Nice pare. Ang isang Ito si Josephine Nadala. Ang S. Yes. Nakula ko si Testigo. Atong sa constipation. Think na po, Gina. For 3 days, they think to my Nasulban ako pag ayaw ako sa inyo. Ano together? Ayaw di ba pag get it ako sa plan. GD. Sweetie at cool. All pinabang shooting. It's a ang mga butik. Ang pictures mo. Then, Listen. Ang mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Alberto Balangka, Sales Representative sa XDM Transformer Service Corporation, JP Laurel Avenue, Davao City. Irregular akong bawat movement, ganito ko mga lisod ito, luya akong miras, ay expose ko sa aso sa sakyanan. Ako, pag-take na ko sa G-Detox Plus, naayaw ako mga balatian kung binagsik ng akong lawas. Ang G-Detox Plus. G-Detox Plus. Mapalit sa Rose Pharmacy sa ubang mga butiko. Si Paring Berto, bitaw. Pero nakikondisyon niya mo to. Ikaw, nagsige na nagkalikot na nag-inuman. Agihan ko ay Paring Berto sa kamisikreto. Paring ko ay kasikreto ko. Hindi gamit ko kung sana pa nakakita ko pila engine lights metal treatment and receivers training sa mga boses sa kukulipa. So ngayon na, bisita sa ilang buntag sa St. Jude's Street, St. Clive, Bunga, Taswaga National Highway. May panitaan si Jojo kung nakakita ang produkto. Hinakatipid, nakakamalis, posibleng makakalis ng pagkaso. Ang sa mga grabe sa professional na professional sa mga mo. May kasi ako, kasi kung malakas ang inyong system ko nito, palalabanan ay lumabo ng mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide. Si Senator Bong Revilla. Mr. Senator, magandang umaga po. Over po kayo sa Bagong Radyo. Kasama mo po si Magnum Jun Albino at Magnum Eileen Acuret. Magandang umaga po, Mr. Senator. Yes, good morning. Maayong buntag. May buntag, sir. Kumusta kayo, sir, sa inyong pag-ikot sa buong bansa in relation sa inyong mga campaign service? Well, talagang nakakatuwa. I'm so happy dahil at least pag-ikot natin ay nararamdaman natin yung unit na pagtanggap ng ating mga kababayan. If you can monitor my Facebook, makikita mo doon kung gaano tayo kamahal ating mga kababayan. Akala ko nga, laos na si Pogi eh. Hindi pala. Hindi pa. Nandun pa rin yung yakap, nandun yung pagmamahal, yung sigaw, yung pili. Alam mo, sabi ko parang nanumbalik yung 2010, 2004 ng tulak-tulak eh, nung bago ko lang pumapasok sa politika. Kaya, grabe yung pagmamahal at support nila. Natandaan ko, during that time, nag-interview pa tayo doon sa kabilang stasyon na Dumainin.
Senator Bong Revilla. Personally, nakita ko talaga siya, nakausap ko siya sa ibang stasyon noon. Mr. Senator, sa mahigit 300 na mga batas sa edukasyon, kalusugan, kaligtasan, kabuhayan at ekonomiya, talagang sinulong mo na may sa batas itong kabalikat sa pagtuturo o CAP Act sa Senado bilang kayo ang principal author at sponsor. Tungkol saan po ba ito, Mr. Senator? Sir. Well, itong kabalikat sa pagtuturo, ito ay para sa mga guru natin. Kaya yung guro na kalimitan ay nag-aabono sila ng mga teaching supplies. No? Yung sahod nila, ginagastos nila dyan. Yung itong tinatawag na check allowance. Dati nila, nagmula yan 200, 1,000, 2,000. Sabi ko, bisa balik pa sa mababa. Sabi ko, i-run natin yan. Institutionalize na natin. Na tatanggap nila last year tanggap nila 5,000. Sabi ko, dodoblihin ko na. Gawin ko na 10,000 para sigurado matatanggap nila na. Kaya 10,000 nila matatanggap nila this year. Starting this year, 10,000 na. At kapag amendahan natin ulit, gawin natin ng 20 sa susunod. Kaya yung mga teachers, dahil kawawa naman sila, nag-aabono pa. Yun nga, ang tanong ko sana kung pwede ba na sa patuloy mong pag-upo sa Senado, may puruhan, may posibilidad ba na ma-increase natin? Kasi pag sabihin natin 10,000 buong taon, medyo masyadong maliit. Pero Yes, baka madugay na sa susunod na taon. Yeah, sa susunod, tataas natin ulit yan. Dati nga 200 pesos lang yun. Yes, Pero tinutukan natin. Kaya siniguro na natin na itaas ng 10 para hindi iba pa. Baka mabawasan pa. Ito naman, marami namang benepisyo na tatanggap yung ating mga teachers. Although with this one, ito parang ayuda lang sa kanila. Dagdag doon sa mga inaabono nila. Sana po hindi na sila mag-abono, no? Kasi Kawawa naman. Saka tax-free yan ha. Walang tax yan. Walang tax, Wala na yan ng buong buo. At meron din tayo sa mga estudyante na batas. Ito yung anti-no permit no exam policy. If you're aware of this, yung mga bata pagka hindi fully paid sa eskwelahan, hindi pinagtitake ng exam ng teacher o inaawat ng principal dahil kapag hindi ka fully paid, sabi, magbayad ka muna. Alam mo yung mga bata, minsan na-depress, minsan meron kami nakuha information, may nag-suicide pa. So yung ina-avoid natin na mangyari din to sa mga kabataan natin. Kaya pinasa din natin itong anti-no permit, no exam. So bawal na yan kapag hindi sumunod ang mga colleges o universities na pwede natin ipasa. Meron silang sanction. mga aksyon natin kay Nabi Carbontaga mo si Senator Bong Revilla. Sir, may regalo din po kayo sa ating mga lolo at lola. Sayang, hindi pa ko lolo eh. Hindi pa ko lolo. Yung Revilla. Kami susunod para sa iyo. Unahin ko itong expanded centenarian Yes. law natin. Ito yung dati kasi yung centenarian law, 100, when you reach 100, meron kang 100,000. Ngayon, sabi ko, parang ito nung 2019, sabi ko, dapat amendahan to. Dapat 80 pa lang meron na. Para ito sa mga lola natin, 80, 10,000, 85, 10,000, 90, 10,000, 95, 10,000. So, para mapasaya na natin sila. So, yun yung ginawa natin at nakuha natin. Kaya, nag-ceremonial cash gift si Presidente sa Malacanang 5 days ago. Kaya I'm so happy talaga yung mga lola, umiiyak sa tuwa. Imagine, nandun sila na meron silang birthday gift from the government. Kaya yan yung kaya ipaalam natin sa mga lola at lola o sa pamilya pag meron silang mga lola na alaga. Iparehistro na kagad yan sa Office of Senior Citizens Affairs sa OSCA para maklaim nila yung cash gift na yan ng gobyerno. Ano naman may bigyan natin, Mr. Senator, sa mga tulad namin na malamang hindi na makabot pa sa 80 years old, Mr. Senator? Is that possible? Meron tayong sinusulong. Ito, ang sinusulong natin yung Universal Social Pension ng mga senior citizen.
Ang nire-request nga lang is 1,000 per month. Okay. Medyo malaki. Abot ng computation namin, nasa 45 billion. Pero sa tingin ko, kakayanin. Pero siguro sisimulan siguro sa kalahati, baka 500 pesos lang muna. Pero medyo magkakaroon ng liwanag dyan. Nagkausap na kami ni Senator Amy Marcos at siya yung chairman ng komite. At siguraduhin namin na maipasa natin sa pagbalik sa Senado. Maliban sa mga nabanggit mo, Mr. Senator, ano pa po ang mga regalo mo sa ating mga, lalo na sa mga lolo at lola sa pamagitan ng Revilla Law? Yes, yung mga lola at lolo, maliban dyan, meron pa tayo sa mga manggagawa. No? Ito yung legislated wage hike natin. Dati, ito, tagal ko nang sinusulong itaas ang sahod ng mga manggagawa ng 150 pesos a day na sahod. Ang tagal-tagal na. Siguro, 8 taon ko na sinusulong yan. Pero kung masa sa Senado, itong ngayon ng 100. Tapos sa House, ang counterpart ng House is 200. So baka mag-meet halfway yan. Baka mahuli din yung hinihiling natin na 150 na wage hike para sa ating manggagawang Pilipino. Alam mo, sa sobrang taas ng bilihin, kailangan na natin na taas ng sahod nila. Para magkaroon naman silang disenteng pagkain, di ba? Maayos na buhay. Yun yung dapat natin gawin. Ang tinitingnan lang, binabalanse lang ng gobyerno dyan, siyempre yung mga employers. No? At baka sabihin, mga negosyante magreklamo, mahal na ng ano. Pero lahat naman yan mababawi din sa ibang bagay. So, maayos yan. Basta't nakasuporta ang gobyerno. Mga aksyon ng kauban natin Karumbuntaga, si Senator Bong Revilla. Sir, may mga nakausap kami at nagsabing natutuwa sila doon sa napasan nyo na lifetime validity ng mga birth certificates kasama ang marriage at death certificates. Ibig po sabihin, Mr. Senator, na hindi na palaging kukuha isang Pinoy, kukuha na isang kopya mula sa PSA. Dito mga dokumento Tama ka nito. dyan. Tama ka dyan. Lifetime valid na yan. No? Lifetime validity ng birth certificate at death certificate at saka ng marriage. Hindi naman nag-expire yan Dapat no? Parang pinapabalik-balik lang nila yung mga tao at para kumuha ng certifications. Ngayon, basta itago na lang nila yung papel nila ng maayos at yun na yun, basta lifetime valid na yan. Isipin mo, pupunta ka sa PSA, pipila ka doon every time na kailangan mo. Sa bawat application mo, pupunta ka na naman, yung gano'n, kailangan mo ng dokumento. Ngayon, lifetime valid na yan. So yun na yung tinanggal natin sa matinding perwisyo para sa mga mamamayan natin. Senator, tuwing may service na lumalabas, hindi nawawala ang pangalan nyo sa top 10. At tingin namin, dahil din ito sa mga batas na ipasa nyo sa tungkol dito. Ano po ang masasabi nyo sa patuloy na pagtitiwala ng mamamayang Pilipino sa inyo, Mr. Senator? Well, ako'y nagpapasalamat sa patuloy na suporta at pagmamahal sa ating mga kababayan. Dahil nakita nila, hindi lang si Bong Revilla, itong nakikita nila na artista na hinahangaan nila, si Tolome, si alias Pogi, kundi isang senador na si Bong Revilla na nagtrabaho sa Senado. Dahil ako naniniwala na hindi ko mararating kung pinalalagyan ko kundi dahil sa mga tagahanga ko, mga sumusuporta sa akin, mga nagmamahal sa akin. Kaya dapat ko lang suklian, magtrabaho ko. Kung hindi man ako ganun katalino, maraming mga matatalino na paligid sa akin para gawin ang mga batas na para mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. This year is my 30 years in public service. Ganun na katagal. Ako yung naging vice gobernador, naging DRB chair, naging senator, pang-apat na termino ko na to. So, kaya lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan, gagawin natin lahat yan para matulungan natin sila. Umiikot tayo sa iba't ibang parte ng bansa para malaman kung anong problema nila doon. At yun ang gagawin ko para matulungan tayo mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Okay. Mr. Senator, bilang huling mensahe mo para sa ating mga tagapakinig, kailan po kayo makapunta dito sa Ganyoro as part of your campaign service, Mr. Senator? Yes.
Meron kaming naka-schedule dyan, pero magkikita-kita po tayo dyan. Hindi po maaring hindi kayo dalamin ni Pong Revilla. Maraming beses na ako nakapunta dyan, pero babalik po ako dyan. Okay. So, sa tandaan nyo, mahal ko kayo mga kababayan. Thank you very much. And Magnum June, thank you very much. At sa lahat ng tagapakinig. At sa yung kasama dyan sa radio station. Salamat, Mabuhay sir. kayo. Thank you, sir. Inyo naman tinag-reaction si Senator Joe Revilla. Sa atong pagpadayon, mga igsoon, palanta sa atong mga balita, karoon sa atong Magnum Vote for Hope. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Ang Magnum Vote for Hope atod kaninyo ni Mr. Bert Amplayo sa 1st District of Cagayan de Oro, Senator Francis Tol Tolentino, Kagawad Edgar Cabanlas sa 2nd District of Cagayan de Oro, ug ni DJ Go sa 2nd District sa Cagayan de Oro. Elimination na tunsab kanato sa Light Pier 3, luwas sa karagatan biyahe ni Malimtan, Ilimpod Distributor, authorized distributor of San Miguel and Pilco's products. Uratex, the leading foam, mattress and plastic manufacturer in the Philippines. D-Conex sa 2025 Design and Construction Exhibit, Architect Kulturang Cagayanon. Si Tim Takado na lamang sa ritang Mayo 12 nga PDI, nagtuo si Senatorial Candidates Congressman o Congresswoman Camille Villar nga nakuha ang mahimo sa gobyerno aron mubos ang presyo sa mga nagunang paliton sa kamerkaduhan. Mother Villar nga suportado niya ang mga programa nga naghatag subsidiya sa mga magmuma. Ginugang pa ni Villar nga tigwa sa niyang paugtad pang pagpatuman sa anti-economic sabotage law nga nagpahamtang silot sa mga rice trader o middlemen nga nagpabos sa mga magmuma. To stabilize the prices of goods in the country. And for the short term, naging pinakadagdag subsidies at tulong ng gobyerno ng declarations of food emergency in order to reduce the price. But that's a short-term solution and it's not sustainable. So another way in which you can control the prices in the long term is implement properly yung mga batas na meron tayo katulad ng economic sabotage law that has stiffer penalties against rice traders, middlemen for profiteering. Kasi wala po tayong napoprosecute. Hibigyan po nila yung goods natin from our farmers na napakamura. Minsan palugi na po sa ating mga farmers tapos ibibenta nila ng napakataas na mahirap naman po para sa mga kababayan natin dahil mataas yung presyo ng bibig. Ang pamahayag ni Senatorial Candidates Congresswoman Camille Villar. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Sa ating Magnum National, nanawagan si Kari Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa mga kongresista ng sakripisyo ang ilang pork barrel o discretionary funds alang sunod sa 25 na tuig. Kini aron gamiton sa pagpalikon sa kapabilidad sa armadong kusog sa Pilipinas. Mato ni Carpio nga pagpangandam sa kini kung moabot ang panahon na talikdan sa Amerika ang ilang mga kalyadong nasod. Members of the Philippine Congress must forego their humongous annual pork barrel for the next 25 years. The Philippines has to modernize its armed forces to defend the West Philippine Sea. The existing international order is changing for the worse. Alliances are shifting or even breaking down. Members of the Philippine Congress must stop reducing the budget for the AFP, Armed Forces of the Philippines Modernization, to increase their own pork barrel. The Philippines must prepare for the worst by strengthening its self-defense capability at all costs while hoping for the best. Ang inyo nabati, pamahayag ni Supreme Court Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Nagtuong sa ka-defense expert nga di basta-basta nga talikdan ug wian sa Amerika ang kasabutan ni tali sa Pilipinas. Mato ni Dr. Carlil Thayer, usa ka defense expert nga kini tungod sa dagkong responsibilidad dila sa West Philippine Sea, labi na sa pagpugong sa parang pagpangangkon sa China sa teritoryo sa Pilipinas. For the Philippines, it's necessary because it's the territorial Australia. It's a suitable piece of real estate. But the moment the Philippines is instrumental to the Trump strategy of trying to make China accept the pecking order, there is utility of keeping working relations with the Philippines. The debate has to be, can you trust America? Ang pamahayag Dr. Carlil Thayer, usa ka defense expert.
Gibutyag ni political analyst Arjan Aguirre na kinanglang magbayan ng pigong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpagiguninar kang US President Donald Trump. Mato ni Aguirre nga posibleng magkasumpaki ang ilang mga gusto sa mas netano sa Ukraine. We have to be careful with how we deal with the US government, given that, number one, it is likely that, the US government will be more unpredictable with its commitments. Any statement kasi that would, antagonize or that would paint the US government under Trump in a negative way might be used against us in the future. Ang inyo nabati pamahayag ni political analyst Arjan Aguirre. Nagpaabot og kunay parangal kang mensahe si Vice President Sara Duterte alang sa mga Muslim community lulos sa obserbasyon sa Ramadan nga nagsugod kagahapon. Matod ni Duterte nga nanginaw siyang ilakip sa mga igsong Muslim sa ilang mga pag-ampo ang kalinaw o kapasayloan di lamang alang kanila apan sa tibuok nasod. In the name of Allah, the most gracious and merciful, may mercy, peace, and blessing be upon our Muslim brothers and sisters across the country and around the world during the holy month of Ramadan. As we mark this holy month of fasting for Muslim Filipinos, we are all called to reflect on the values of sacrifice and obedience as cornerstones of path leading to enlightenment and grace. I urge our Muslim brothers and sisters to help us pray for peace and forgiveness as we navigate every adversity we face in our personal lives and as a nation. May the spirit of Ramadan guide your prayers and reflection while we look forward with profound hope and optimism to an inclusive and dignified future for every Filipino. Ang pahayagan ni Vice President Sara Duterte. Gibutyag ni BFP spokesperson Paris Series Superintendent Annalie Atienza nga padayon ang ilang programa o pagligtas pamayanan kung OLP. Mato na Atienza nga kinibaho ang paglibot suroy sa mga personay o pag-edukar sa katawhan kuno saon sa pagnikay sa sulod. Kaya ang ating pong programa na OLP o Plan Ligtas Pamayanan, ito po yung pagbabahay-bahay ng ating mga personnel para kausapin yung may-ari ng bahay na ito ay hazardous, ang gasol ninyo hanggat may space kayo sa labas na lang ilagay, yung electric fan gawa ng paraan na makakapahinga din, yung octopus connection iwasan. All this ay pinag-uusapan po during the pagbabahay-bahay natin mga tropa. Ang inyong nabati, pamahayag ni Bureau of Fire Protection spokesperson, Fire Senior Superintendent Annalie Atienza. Mas gibaligon pa karon sa Department of Information and Communications Technology kan DICT ang ilang malaka aron masiguro ang seguridad sa maabot nga eleksyon. Matod ni DICT Undersecretary Jeffrey Ayandi nga kumpiyansa sila nga iguna ang pagpangandam sa COMELEC aron masiguro sa ang seguridad sa automated election system sa Pilipinas. But I think the security of the automated election system, even the time factor into consideration, is enough to mitigate any attempts to attack the system. Karamihan sa mga nakikita niyong information, hindi na siya direct attack against our computer systems. Alam niyo ang nangyayari, kung makalat ngayon yung malware, kayo mismo, tayo, mga ordinaryong citizens, pag nag-type ka ng username password sa email mo, nadidetect nila yung keyboard na premise. Ang pamahayag ni DICT Undersecretary Jeffrey Ayandi. Gibutyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Kunpao Sister Spokesperson Winston Casio ng online SIM card registration nga patuman sa gobyerno di epektibo. Mato ni Casio nga kinitungod kay daghan nagpadayon pagyapon ang text scams. I think it's better probably to have a face-to-face registration rather than an online registration because online registration is obviously not working. So might as well do a face-to-face and actual registration in a physical location, submit a document, then someone at the end of someone at the other side of the process looks at the documents if they're not spurious and then register the person's information. Si spokesman Winston Casio una din Yuri Casio nga kinahanglan tunan pag-usab ang SIM registration law. Karon sa atong Magnum International sa Bolivia, di mo menos 37 katao ang ginagamatay sa panagbangga sa mga bus sa Bolivia. Matod sa matudad nga 41 sa diri ang sabdan nga daring gida sa mga ospital.
Ginugag pa sa matundang ang usa ka bus pangunta sa Oruro Carnival. Sa nagtabo ang mga insidente. Samtang ibutyag sa matundang ang usa sa driver sa ripasurang bus nakainom atol sa mga panagtangga. Sa Taiwan, nakasinagkaroon ng Taiwan ug pagkumon sa kurso sa ilang militar kini taliwala pa man sa mga panikamot nga palakdan ang recruitment process. Niini ingong lang sa 80% ang nagtinguha nga mahimong sundalo sa mga nasod tungod sa maong kakulang konsidera karon sa Taiwan ang pagtugod sa mga langyaw ng mga migrante nga nagtinguha nga mahimong sundalo. Karon sa itong bagong business, gitunan karon sa Department of Agriculture kung DA ang pagtukod og dakong solar-powered ice plants. Tinaw matubag ang sobrang pagkadaot sa mga agricultural products. Nato ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga posibleng magahin ang Philippine Fisheries Development Authority kung PFDA o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR o kaugalingong pondo alang sa maong planong panta. Samtang ipasalig ni Laurel nga pinagi din mas muda ko pa ang kita sa mga maguna tungod sa ipegayon nga o lugar pagbaton o storage facilities. Ibugyag sa Department of Agriculture kang DA Region 10 nga panikamutan niya karon nga makasabay kung makadungan na ang Mindanao sa halal industry sa Pilipinas. Matod ni Engineer Abdul Haris Papuro, hepe sa Provincial Operations Center sa DA Region 10 nga tutukan nila karon ang pagmugna og halal slaughterhouse ug ang hatod ang mga mag-umahang mulakip sa halal industry. Industry mo sa halal tapos igyan siya nalagsa sa ilang taon mo sa ato ang gobyerno. Ang ato ang market, population sa Muslim ka-increase, kinakatakbo ang demand sa international kining halal kay dili raman Muslim ang muoy market nato sa halal kundi ka to mga health conscious nagapangita na gyud halal products. So sa international market nato mo pa sa ato sa Northern Mindanao pagka-focus sa karon sa pag-establish and atong halal slaughterhouse. Pagpatagan nato aware nato mga farmers kung sa gining halal para dili lang mag-limit kung sila sa ilang production sa vegetables nga organic kung communication na ito halal. Ang pamahayag ni Engineer Abdul Haris Papuro, hepe sa Provincial Operations Center sa DA Region 10. Sampa sa itong foreign exchange rate, nagpabiling ubos sa 11 centavo ang valor sa saka US dollar batok sa peso na nasa 57 pesos sa 89 centavos sa pagsara sa trading sa milabay sumana adang Biyernes kung itandi sa 57 pesos sa 88 centavos sa pagsara sa trading nitong adlaw Huwebes. Sa ating Magnum Sports, naghinabinab na si Queenline Cool Smashers star Alessa Valdez na mapakita ang iyang nakatunan sa team sa mabot na 2025 ABC Women's Championship League International Games sa mabot Abril Tuiga. Mato ni Valdez na parayon ang inang pagbansay-bansay o nang inaot nga maayo ilang performance sa mabot na torneo. We look forward to play against the champion teams from different Asian countries. We're very excited. Ano yung mga friends na natitunan ko sa previous experiences with Pagdinash. Very blessed to be given this opportunity and then maging maayos and maganda yung mapakita namin for the nation. Ang inyo nabati, pamahayag ni Queenline Cool Smasher star Alessa Valdez. Samtang giagat sa sangguniang kabataan sa Barangay Casinglo, Tagawan, ni Samis Oringal ang mga mahiligon na sa basketball na masalmot na sa ilang pagaling SPV Basketball League 2025. Kinikabahin na sa ilang maabot na kabuskawan sa pagpapagod sa Senior San Vicente Ferrer. Yung among Bula Interzone o alang lang sa mga taga-Barangay Casinglo. Nung nilisugdan ang opening sa Mongbula, kung ang opening sa Mongbula, karong Marsan 9, Nituiga sa San Vicente Basketball Court. Inyo nabati ning buntaga ang Magnum 45 pabor sa kalatunan ng Justisya ang Cagayan. Palihog, ipanayin ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live kung kita nasayon sa tinug na kamatunan. Sa among pagpanalit, among ibilin ka ninyo ang kamutanan sa atong Magnum Opinion karong buntaga. Karong panahon na doon na ka-General Manager ang naglingkod sa COWD. Sila mao si Interim General Manager Corbin Hollis ug si Acting General Manager Idan Hayal. Yung duha, kinsa ang alang kaninyo may angay tuhuan ug sundon. Si Aralis o si Nahayal. Ang nagtubag mga igsuon na si Aralis 23%. Ang nag-ingon nga si Nahayal
77%. Igsoon baron, tingol upang kataganak, sunod kataganak kung kapalimban, katauhan ang labingahanan. Managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matunan. Ginisi Magnum, John Albino. Managay man ang atong barugano sa matag hisbutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Akuri. Kami magbilin ka rin yung talagsaong pagtulunan, hibua ang pag-ampo sa hilong. Kang tubag sa Diyos, manugog sa hilong. Sa balitaong serbisyo, Magnum Radio. Inyong mabati ang Magnum 45 ng tulugma, hinahinlaban sa balitaong serbisyo, Magnum Radio. Oras alas 8:17. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ikaw na ka Life Extension Vitamin D3, ang ibang health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Karon, magisgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailan sab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi ka taas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Natugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang mag-maintain ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga gusto ang imong gibugaton. Likay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Likay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas ug karne. Inom og gatas. Usahan magtuo lagi himo online kaniadto Marso 2021. Naibalaan nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid. Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fertich. Gipili na po ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% D10 gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Optimum? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Dili ang labi kaayo ang suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3 sigurado maluwas, epektibo ug kasaligan. Life Extension Vitamin D3 ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medikal nga doktor, eksperto ug scientists. Sigurado maluwas ug epektibo ug aprubahan sa FDA US ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulangan nga sumbahan sa medikal nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahan nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti, pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Everyday tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid. Life Extension Vitamin D3, ang numero
una nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect, life extension, naman sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailindi mo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Sige na sa inyong health sa sigurado. Life extension, life extension, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rica Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, kung sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. My name is Ron Antrier, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So call into your pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The series of health known. Mapalit sa mga butika. Alang sa mga membro konsumente Turkiya sa mga eskwela, dawata ang atong kinasingkasing na pagpasalamat sa suporta ng aming gitunan sa atong kultura, pinaagi sa timbangan ng mga pagbalat sa unang mga awardihas mula sa hukak sa COVID-19. At ang alang nagto sa mga member consumer owners na napagkas pagkasikaso sa unang mga obligasyon sulod sa pagkaroon ng mahigayon, kami binasag sa pag-albilar na rin sa unang mga panahon tungkol kay ipahamtang na nato ang pangkamotor human ka mo maalisuhan. Among kaakuha ang paghatag o kalidad na serbisyo at pangbili na mo ang kahayon ang maong serbisyo kung kamo among mga membro konsumente dili mo suporta pinaagi sa timbangan ng pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang datong pahat sa aming gibayad mo paingon sa atong gianakatan sa kuryente ug tungod kay pason kini igo lamang magkolekta ang muraskuan ug mag-apod-apod sa sobrang dagita. Daghang salamat. 9 pesos SRP ra, kini ang bagbong Alaska 33 gram packs. Ang sustansya sa buhay. Ang Alaska sulit tinuod. Alaska 33 gram packs, wala tagod sa presyo. 9 pesos SRP ra. Balik na sa suking tindahan, mga bini o ginang. Ipadayon ang alagang Alaska. Barato na, mas ipalami pa ang timpla. Isang unsa, pinangga mo ni Bato. Ibato na, bumila, may kudos, nila Rosa, Bato, nagkasinador. Mensahe alang sa maayong palupas. Si Alberto Palangka, Sales Representative sa XD Ever Transformer Service Corporation, Tubing Dig, JP Lauret, Apo City. Irregular akong bawal movement, ginisod ko na mihi o gisod ko katulog. Luya akong lawas, kay expose ko sa aso sa sakyanan, init ko ako. Pag-take nito sa G-Detox Plus, naayo akong mga balatian o minagsikang akong lawas. Kasaligan yun ang G-Detox Plus. G-Detox Plus with a capsule ay pinakakusog. Ang sa Rose Magazine sa ibang mga butika. Diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o tumatanglapian tungkol sa mga toxins. Ang toxins, muhinahinay pagdaon sa lawa sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawa sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues, hangtod na madaot ang function sa mga cells, organ o system sa lawas. Huwag tama ang toxins sa imong lawas. Gamo hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na may panglawas, inom, matag-adlaw sa Detox Plus Carbon Capsule, ang pinakabusog. Mensahe alang sa maayong palupas. Kung sinibaya din nila ang paper sa Dati convenience rate na Cotabato City Food, also recovery ng heart connection o kidney infection, madang-madang pag-rate ng sakit sa akong dugo, the city
Pharmacy, so ang mga butiko. Mas kuminahal ko ka. Galingan, ikawan, meditation. Para sa lahat, di ba dapat, Anna? Happy Peanuts, Senator, number 9 sa Europa. Ito ang British Medbay Frontline, Martin Navigate SB9, 165 for Camino de la FSB, Nakisipan. Oras, alas 8:30. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Cagayan Radio 99.9, News and Music, Local System, and undisputed #1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced commentaries, and public affairs. Sa Malikang Servisyo, Makurada. Number PBB. Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Kini may bisantigan sa programang Wala Kalasaran o Kakahabukan. Bulkan sa mga anomaliyang o kahuyan sa kagawhanan. Nato, rapido, programa ng panang kamon sa ustisya o kaamayan. Nato, rapido, o karon, aniyan ang inyong Nato, mali ito sila. Alas 8:31. Welcome sa Bragoban sa itong programa. Rapido. Hanggang Lunes na Sabado na tayo magdalaw ng Lunes sa buwan magdala sa Marso de 2024. Yan na rin mo magdala ko ng eleksyon. Yan ay magdala ng buwan magdala ng baghat magdala ang nagdala na pagkahinupog na magdala. Walang yan ay magdala kita sa Prevention Month. Mga kita sa Women's Month. Mga kita magdala sa Anti-Rabies Month. Mga kita magdala sa mga Anti-Rabies Awareness Month. O buwan pa magdala. Dosa na kini, buwan na eleksyon sa itong pangamanalo sa Tran. Labi na magdala. Ang bulan sa Marso na magdala ang bulan sa Tutuan. Medications Month. Pagkakita na sulit ito pabinakayo ng butag. Hindi kayo lang ang daw magdala sa itong Bragoban sa itong programa sa itong programa. Kaya pinagkakaman sa itong programa na pagkakita magdala ni Bill Directs Oil sa itong sila. Si Manila, para na pagkakanip ng eleksyon at lagi ay napagpupunan na sa buwan may gala sa Kurisma. Tungod di karong adlaw, Lunes man, karong habang Merkulis, meron may gala po na pandaw sa buwan sa Kurisma. Ang Holy Month of kanabang sa atong igsong mga Muslim, Ramadan kanila, but sa atong may gala karong Merkulis, kasi ito may gala sa 5 days, para may gala sa atong maglayan sa kanabang adlaw sa Simana sa Dagan. Rapido! Tungkol may galang kay Abril o Abril 17 o 18 may galang Bibis o Gagdari Santo o niya dalang may galang kini karong na Merkulis basta may kapag-start may galang kumagi sa Merkulis sa Bagnes. Nagi may galang sa pagtinaan kanato sa pangangtang may galang sa abo tungkol di kita mga tao dutan sa abo balik kita sa pag-abo may galang ang pagkakit kanato plastic. Rapido! Ang mga kabalibot ang plastic ng magala. Mga din China siguro rin. Ito ay problema. May dala malunang buwan. Mga sugigti kami namin ng laganda. May dala ang mga na Lunes. Likas na mga eskwela na bunga sa mga flag racing kalang sa mga batan sa tungang gobyerno. Sa tanang pagkala na sugigti kami namin mga buntang na bunga sa tungang mga Pilipino. Mga sa masarasang sa kalibutan. Mga kamunitor ka natin bayan. Live streaming na. Hindi magkita na pati na magalang sa biyas ng Murado Magandora. Sinasang suot magalang sa kalimutan. Basta kayo may internet connection ka, pwede kang labi live sa Magandora Magandora. Sabi sa asang suot sa kalimutan. Labi na sa tipong patsa sa Amerika. Dito sa Middle East, mga igsoon o Gusaba.
sa atong mga kaigsunan nga nakaroon na dapit na may gala sa nasod sa Asia o sa mga nasod may gala labi na sa nasod na kaigsunan sa Japan. Oy, speaking na sa Japan may gala may kani abang kuan munay pagpangahanglan niya may gala sa mga trabahante labi na sa mga trabahante may gala matawag ba nato may gala mga nurses. So, nurses o katong mga health workers nagkinahanglan karon may gala ang tutugban sa may gala sa iliabang ng Japan. Busa niya ito makang gusto na narbaho may gala sa Japan. Ang kasamtangan karon may gala nag-hire ang nasod sa Japan may gala ang mga nurses o mga kini ang mga healthcare workers may gala. And of course, hindi may gala ang hiring mga igsoon ngadto sa mga certified nga mga nurses o certified care workers may gala. Di kabuti ang mga igsoon nga sa pagkaroon adun na sila yung gikinahanglan may gala nga mga recruitment may gala para sa 50 ka mga nurses. So diyan mga nurses nga mga kani mga registered nurse nga wapay parang panahon karon gusto mong dako nga kita dito sa Japan tungod ka nagkinahanglan 50 ka mga nurses karon ang nasod sa Japan plus nagkinahanglan sila sa abot 300 sab ka mga care workers may gala. Di nang mao may gala nga kini bang recruitment nasa ilalom kini may gala sa Japan-Philippines Economic Partnership Agreement diin i-proseso may gala ang pinaagi sa Department of Migrant Workers partikular na may gala sa pagtinabangay sa Japan International Corporation Welfare Services and Services Office may gala ang mga application. Kung gusto mo kang magtrabaho dito sa abroad sa Japan, pwede ka mo mag-apply. Dapat nakahubad ka mo sa Bachelor of Science in Nursing o may active professional regulation na commission's license. O niya dayon may gala, may minimum sab na at least 3 years nga work experience sa hospital, clinic o sa health center. O dapat may gala, willing nga magtrabaho o magtunga may gala, magtuon sa Japan, isip nurse o makakuha may gala sa national license. O para usab niyan itong mga care workers, dapat nakapagtapos kayo sa Bachelor of Science in Nursing or nabakay wala or naabaka may gala PRC license o nakatapos may gala sa tuig na kurso may gala sa National Certificate Caregiving gikan sa test na may gala dapat committed ka magtrabaho o mag-eskwela sa Japan isip candidate para may gala sa care